Isa pong napakainit na alingaw-ngaw ang mabilis na kumakalat sa iba't ibang forums at social media platform. Ang potensyal na pagbili ng Ripple sa stablecoin giant na Circle sa halagang nagkakahalaga ng $11 billion. Ang balibalitang ito ay nagdulot po ng matinding espekulasyon at kasabay nito, ang mga kilalang on-chain data providers ay naglabas ng mga ulat na nagpapakita na si XRP ay kasalukuyang nagpapakita ng isang napakalakas na good buy signal. Sabi nga sa ating balita dito ay XRP price flashes good buy signal amid Circle acquisition rumors. Sentiment. Yan. Habang karamihan sa mga karaniwang tao ay natatakot dahil sa bahagyang pagbaba ng presyo kamakailan, ang mga dambuhalang whales at mga malalaking institution ay tahimik at mabilis na sumasalo sa bawat pagbaba ng presyo. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang bawat anggulo ng balitang ito. Titignan natin ang katotohanan sa likod po ng $11 billion rumor na ito. Ano ang tunay na motibo ng mga whales sa kanilang pagbili at kung ano ang ibig sabihin ng pinakabagong on-chain statistics para sa kinabukasan ng presyo ni XRP. Isa po itong napakalalim na pagtalakay. Kaya ihanda po ninyo ang inyong mga sarili sa mga impormasyong maaaring magbago sa inyong pananaw sa kasalukuyang takbo ng market. Yan, simulan po natin sa tinatawag pong FUD zone bilang isang buy signal. Ayan. Ayon po sa data ng on-chain analytics ngayong araw, ang tinatawag po na bullish to bearish comment ratio sa mga social media platforms ay bumagsak sa napakababang antas na 1.1:1. Ayan, highlight lamang po natin. Ngayon ay ano nga bang ibig sabihin nito sa mas simpleng salita? Ibig sabihin, halos magpantay na po ang bilang ng mga taong positibo at negatibo ang pananaw kay XRP. Ang ganitong klase ng senaryo ay naglalagay po sa pangkalahatang emosyon ng publiko sa loob ng tinatawag na FUD zone o ang zone ng fear, uncertainty at saka doubt. Ito na po ang pinakamataas na antas ng takot na na-recover ng data sa loob ng nakalipas na 3 linggo. Sa unang tingin, aakalain ng marami na kapag mataas ang takot sa social media, oras na para magpanik o magbenta. Ngunit sa mundo ng smart money, ang kabaliktaran ang laging nangyayari. Kapag ang mga retail traders sa social media ay labis ng natatakot, ibig sabihin nito ay marami na sa mga tinatawag na weak hands o ang mga madaling magpadala sa emosyon ang nakapagbenta na ng kanilang mga hawak na asset. Dito na po pumapasok ang mga XRP whales at ang malalaking institution. Sinasamanta nila ang panahong ito ng labis na pessimism para mag-ipon habang mababa ang presyo, na siya namang nagpapababa sa selling pressure at lumilikha ng perpektong kondisyon para sa isang mabilis na price rebound. Sa kasaysayan po ng cryptocurrency markets, ang bawat malalim na paglubog ng emosyon sa loob po ng FUD zone ay madalas na sinusundan ng panandaliang stabilization ng presyo o kaya naman ay isang malakas na pagtalbog paitaas. Yan, highlight lamang po natin yung saglit. Ang kasalukuyang sitwasyon kung saan ang social media FUD ay nasa 3-week high ay itinuturing po na isang magandang buy signal. Yan, highlight po natin. Kung ating susuriin ang kabaliktaran naman ito, ang nangyayari kapag mayroong labis na excitement at hype ay kapag ang comment ratio ay umabot po sa tinatawag na FOMO zone o fear of missing out, dito naman po madalas nabubuo ang local top. Yan po, local top
presyo dahil halos lahat ng tao ay nakabili na at nakaposisyon na sa market. Sa mga panahong ito, ang activities ng mga whales ay unti-unting nawawala at ang presyo ay nagsisimula na pong bumagsak. Kaya naman ang pagkakaroon ng takot sa ngayon ay isa pong magandang indikasyon para sa mga naghahanap ng tamang pagkakataon upang pumasok. Para mas madali po nating maunawaan ang konseptong ito, isipin po natin ang isang palengke ng mga sariwang gulay. Kapag ang supply ay napakarami at ang mga tindero ay natatakot na mabulok ang kanilang mga paninda, ibinababa nila ang presyo ng napakababa dahil po sa takot na walang bumili. Ang mga buyers na may malalaking bodega at sapat po na pondo ay darating at bibilhin ang lahat ng murang gulay dahil alam nilang sa susunod na linggo ay hihina muli ang supply at tataas ang halaga nito. Ang mga institusyon ay parang mga negosyanteng may malalaking bodega, kung saan habang ang mga tinging tindero ay nagpapanik at nagtatapon ng paninda sa murang halaga, dito naman sila mas lalong nag-i-enjoy na maghako. Pag-usapan naman po natin ang speculation sa $11 billion Circle acquisition. Ayan. Ito po ang pinakamalaking usap-usapan na nagpapakulo sa buong community ngayon. Ang mga chismis na bibilhin umano ng Ripple ang issuer ng stablecoin na USDC. Ito po ang kumpanyang Circle sa halagang $11 billion. Yan, highlight lamang natin. Sa kasalukuyang sandali, wala pang opisyal na pahayag o paglilinaw mula sa mga ihikutibo ng dalawang naglalakihang kumpanyang ito na lalong nagpapatindi sa mga haka-haka sa loob ng industriya. Ang alingaw-ngaw na ito ay nagsimula matapos mag-post ang XRP Ledger Foundation ng isang tila misteryosong pahayag sa platform na X na nagsasabing, "Tomorrow's going to be a great day." Yan, highlight lamang po natin. Tomorrow's going to be a great day. Ang simpleng pangungusap na ito ay agad-agad na nag-trigger sa imahinasyon ng community na nagpaalala sa mga naunang ulat kung saan may mga bali-balita rin na nagkaroon ng mga alok na nagkakahalaga sa pagitan ng 4 hanggang 5 bilyong dolyar. Gayunpaman, marami sa mga mas mapanuring analyst ang nagsasabi na ang post na ito ng foundation ay malamang na may kinalaman lamang sa isang malaking upgrade na nakatakdang maganap sa mismong XRP Ledger at hindi direktang patungkol sa isang dambuhalang acquisition. Kung babalikan po natin ang kasaysayan noong nakaraang taon, matatandaan po natin na hayagang itinanggi ng CEO ng Ripple na si Brad Garlinghouse. Ayan, highlight lang natin. Hayaga po niyang itinanggi ang mga ulat ng Bloomberg na nagpahiwatig na hinahabol ng Ripple ang pagbili sa stablecoin issuer na Circle. Noong mga panahong iyon, binaliwala po niya ang mga chismis tungkol sa $4 billion hanggang $5 billion na bid. Yan. Ang Circle mismo ay naglabas din ng pahayag noon na sila ay hindi po nila ipinagbibili at ang kanilang buong atensyon ay nakatutok po sa kanilang paghahanda para sa isang initial public offering or IPO. Ngunit ngayon pong taong 2026, sa pagbabago ng takbo ng regulasyon at sa pag-usbong ng mga bagong pangangailangan sa cross-border payments, ang muling pagkabuhay ng isyong ito sa mas mataas na halagang $11 billion ay nagpapakita lamang na ang interes ng publiko sa kakayahan ni Ripple na manguna sa larangan ng stablecoins ay nananatiling napakalakas. Pag-usapan naman po natin ang pag-angat po ng volatility at activities sa mga derivatives. Yan, sa kabila po ng mga haka-hakang ito, ang presyo po ng XRP ay nagpakita ng magandang senyales ng buhay matapos po itong tumalbog ng mahigit 1% mula po sa kanyang 24-hour low na $1.33 upang mag-trade sa antas na $1.34 sa kasalukuyang mga oras.
Bukod dito, ang trading volume sa spot market ay nakapagtala rin o nakapag-record ng pagtaas na 5% o 5% sa nakalipas po na 24 na oras na sinabayan pa ng iba't ibang positibong on-chain data. Yan. Isang kapansin-pansin ding pangyayari ay ang muling pagiging aktibo ng mga wallets na pagmamay-ari po ng Executive Chairman ng Ripple na si Chris Larsen. Ayan. At nagaganap po ito sa mga discarding panahon bago ang nalalapit na US midterm elections. Kung titignan po natin ang aspeto ng derivatives market, ang data mula sa CoinGlass ay malinaw na nagpapakita ng isang bullish na sentiment sa mga traders. Sa kasalukuyan, ang 24-hour futures open interest na XRP ay tumalon ng higit 1% upang maabot ang napakalaking halagang $2.86 billion. Sa mga partikular na major exchanges gaya po ng CME at Binance, ang 4-hour futures open interest ay umakyat din ng 0.32 at 1.13% ayon po sa pagkakasunod-sunod. Ang pagtaas na ito sa open interest ay nagpapahiwatig na may mga bagong pondo at bagong mga kontrata na binubuksan ng mga leverage traders na tumataya sa mas mataas na presyo ng XRP sa mga darating na araw. Upang mas mapalawak pa natin ang ating pag-unawa sa kahalagahan po ng open interest, ayan, ay gagamit po tayo ng halimbawa ng isang malaking paliparan. Isipin po natin na ang open interest ay ang bilang ng mga eroplano na kasalukuyang nakapila sa runway at handa na pong lumipad. Ayan, handa nang lumipad. At kapag dumarami ang mga eroplanong pumipila, ibig sabihin ay napakaraming pasahero at kargamento ang handang bumiyahe patungo sa kanilang destinasyon. Ang pagtaas po ng open interest patungong $2.86 billion, ayan, ay nagpapakita na ang mga malalaking traders sa derivatives market ay kasalukuyang nag-aabang at naghahanda para sa isang malaking direksyon ng hangin. Hindi po sila mag-aaksaya ng gasolina o pondo sa pagpila kung sa tingin nila ay mananatili lamang na nakatigil ang market. Pag-usapan naman po natin dito ang laban sa mga moving averages at ang target na $1.50. Yan. Sa kasalukuyang takbo ng presyo sa daily time frame, si XRP ay naglalakbay pa rin sa ilalim ng kanyang 50-day, 100-day at saka 200-day moving averages. Yan po ang chart. Ang Relative Strength Index naman, yan po yung nandito sa ilalim ng chart. Tinatawag din itong RSI indicator, ay nananatiling gumagalaw ng sideways. Yan, nagsa-sideways po. Ito sa level na malapit sa 41. Yan, 41 na value. Ang numerong ito sa RSI ay nagpapakita na bagamat walang matinding lakas ang mga buyers sa kasalukuyang sandali, ang market ay hindi pa rin naman masasabing oversold ng lubos, kundi nasa isang yugto ng pagbuo ng panibagong momentum. Gayunpaman, maraming mga eksperto sa market ang nagkakaisa sa pananaw ng isang malinis na breakout sa itaas po ng kasalukuyang multi-month trend line ay maaring mitsa ng isang napakalakas na rally na may potensyal na magtulak muli sa presyo patungo sa price level na $1.50. Yan ang ating nakikita rito na kulay blue na linya na straight na pababang linya. Ayan po ang multi-month trend line. Ngayon, ang pag-atake ng mga bears na pilit na ibinababa ang presyo ay tila unti-unti nang nawawalan ng lakas dahil sa patuloy na pagbili ng mga institution sa bawat pagkakataon na magkaroon po ng dip. Ang pagkakaroon ng ganitong klaseng istruktura sa market ay nagpapakita lamang na ang kasalukuyang yugto ay isa pong critical na accumulation para sa mga may pangmatagalang layunin. Para mas madali po nating mailarawan ang sitwasyon ng XRP sa ilalim ng mga moving averages,
Isipin po natin ang isang maninisid ng perlas na nasa ilalim ng dagat. Ang mga moving averages ay parang ang bigat ng tubig sa itaas ng kanyang ulo. At ang antas na $1.34 ay ang lalim naman kung saan siya kasalukuyang kumukuha ng mga perlas. Ang maninisid ay may sapat na oxygen dahil sa supply ng mga whales at institution na patuloy na nagbibigay ng pondo sa ilalim. Ngayon, sa oras na matapos po niya ang paghakot ng mga perlas sa ilalim, ang pag-akyat niya paitaas upang lumabas sa ibabaw ng tubig ay magiging napakabilis. At ang unang pagsungaw ng kanyang ulo sa hangin ay ang pagsira sa harang patungong $1.50. Ang pananatili po sa ilalim ay hindi nangangahulugan ng pagkalunod, kundi isang paghahanda para sa mas malakas na pag-ahon. Ngayon ay ang aking opinion po sa analysis na ito tungkol po sa mga naglalakihang kumpas na ito ng balita ay una po sa lahat ay patungkol po sa $11 billion na Circle acquisition rumor. Kailangan nating maging napakaingat bilang mga traders. Kasi sa aking palagay, napakalaki po ng posibilidad na ang espekulasyong ito ay bunga lamang ng labis na pananabik ng community sa bawat galaw ng XRP Ledger Foundation. Ang stablecoin market ay isa po sa mga pinakamahigpit na binabantayan ng mga regulators ngayon pong taong 2026. At ang pagbili sa isang kumpanyang gaya po ng Circle sa kasalukuyang nakatutok po sa kanilang IPO ay hindi isang simpleng proseso na magaganap sa loob lamang ng isang gabi. Ngunit ang mas mahalagang bagay na dapat po nating tingnan ay ang epekto ng chismis na ito sa psychology ng market. Ang katotohanan na ang ulat ay nagmula sa mga on-chain indicators na nagpapakita po ng 3-week high sa FUD ay isa pong napakalinaw na indikasyon na ang karamihan sa mga retail investors ay nadadala muli ng takot. Kaya ang masasabi ko po ay ito ang pinakamagandang oras para sa mga nais maglatag ng kanilang pangmatagalang posisyon. Kapag nakikita po natin na ang bullish to bearish ratio ay nasa 1.1:1, sinasabi nito sa atin na ang mga nagbebenta or mga nagsisell sa ngayon ay hindi nagbebenta dahil sa masamang fundamental na dahilan, kundi dahil po sa pagod at emosyon. Ito ang eksaktong liquidity na kinakailangan ng mga whales para mapuno ang kanilang mga wallet nang hindi po itinutulak ang presyo paitaas ng maaga. Yan, ang pangalawa naman ay ang muling pagkabuhay ng activity sa wallet ng executive chairman na si Chris Larsen. Ayan. Ito po ay isang napaka-interesting na indikasyon. Sa aking sariling pananaw, ang tiyempo ng paggalaw na ito bago po ang US midterm elections ay hindi isang pwersang nagkataon lamang. Ang industriya po ng cryptocurrency ay nagiging isang malaking pwersa na ngayon sa politika at regulasyon. Ang paggalaw ng pondo ng mga matataas na opisyal ng kumpanya ay maaring may kinalaman po sa mga strategic na hakbang upang matiyak na ang mga susunod na mambabatas ay magiging paborable sa pag-unlad or development ng mga digital assets. Kaya para sa akin, ang signal na ibinibigay nito ay katiyakan kung saan ang mga pinuno ng kumpanya ay hindi nakatigil. Sila po ay aktibong gumagalaw sa likod ng mga eksena upang ihanda ang daan para sa mas malawak na adoption ng XRP Ledger. At ang pangatlo ay ito naman po ay tungkol sa pagtalon ng open interest sa halagang $2.86 billion. Kaya sa aking pagsusuri, ang pag-angat po ng interest sa derivatives market habang ang spot price ay nagpapakita lamang ng 1% pagtaas ay nagpapakita ng isang malaking divergence. Ibig sabihin, ang mga bihasang traders sa futures market ay nagsisimula ng maglagay ng malalaking
taya dahil inaasahan nila ang isang biglaang pagtaas ng pabago-bagong galaw o utility. Kapag ang open interest ay tumataas sa Binance at CME, ito po ay nagpapakita ng mga institutional na traders ay sumasabay sa on-chain data buy signal. Kaya ang aking masasabi po sa aspetong ito ay huwag po tayong magpadala sa panandaliang paggalaw ng presyo sa pagitan po ng 1.33 at saka 1.34. Ang tunay po na labanan ay nagaganap sa accumulation ng mga kontrata na siyang magiging mitsa ng susunod na malaking rally patungong $1.50 sa sandaling malagpasan po natin ang kasalukuyang trend line. At yan po ulit dito sa chart, ang tinutukoy pong trend line dito ay ang kulay blue na pababang linya na ito. Sa kabuuan, ang kasalukuyang takbo po na XRP ay nagpapakita ng isang napaka-classic na scenario kung saan ang smart money ay unti-unting tinatalo ang emosyon ng publiko. Ang mga bali-balita tungkol sa $11 billion acquisition ng Circle ay maaring magsilbing ingay sa ngayon. Ngunit ang tunay po na data mula sa on-chain analysis ay hindi po nagsisinungaling kung saan ang mataas na antas ng FUD ay nagbukas ng isang pambihirang pintuan ng pagkakataon para sa mga strategic buyers. Ang pagtaas po ng open interest sa derivatives patungong $2.86 billion, ang muling pag-activate ng mga strategic wallets at ang pagbili ng mga deep ng mga dambuhalang whales ay mga piraso po ng isang malaking puzzle na unti-unti nang nabubuo ngayong huling bahagi ng May 2026. Ang kasalukuyang antas ng presyo na nasa $1.34 ay maaring maging isang matatag na tuntungan para sa susunod na pag-atake patungo sa ating target na $1.50 kapag ang pangkalahatang takot sa market ay napalitan na ng kumpirmasyon. Kaya lagi po nating tandaan na panatilihin ang mataas na antas ng disiplina, umiwas sa mga padalos-dalos na desisyon na dala ng emosyon at hayaan ang mga totoong on-chain data ang magsilbing ating gabay sa bawat hakbang sa industriyang ito. At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa panonood. E-check na rin po ninyo ang mga recommended videos natin dito.